Noong gabi ng September 7, 1996, isa si Tupac Shakur sa pinakamalalaking pangalan sa music industry. 25 lang siya, pero milyon-milyon na ang nakakakilala sa kanyang muka, boses at mga kanta. Ngunit bago matapos ang gabing iyon, may 4 na bala ang tumama sa kanyang katawan sa isang kalsada sa Las Vegas. At 6 na araw pagkatapos ng pamamaril, pumanaw si Tupac. Rap star Tupac Shakur died last night after a brief life in a rough business. He was 25. Tupac Shakur has passed away. Homicide. Don't get it twisted. This is not my... Sa loob ng halos 3 dekada, nanatiling palaisipan kung sino ang may pananagutan sa kanyang pagkamatay. Maraming pangalan ng nasangkot at marami ring kwento ang kumalat. Pero ano ba talaga ang nangyari? At bakit ginawa yun sa kanya? Para maintindihan kung paano humantong sa trahedya ang gabing iyon, kailangan muna nating balikan ang buhay ni Tupac at ang magulong mundong ginagalawan niya. Ang tunay niyang pangalan ay Tupac Amaru Shakur. Ipinangalan siya sa isang pinunong lumaban sa pamamahala ng Spain sa South America noong 1700s. Para sa kanyang ina, ang pangalan ay sumisimbolo sa isang taong lumalaban sa pang-aapi. Ipinanganak si Tupac sa New York City noong June 16, 1971. Ang kanyang ina na si Afeni Shakur ay isang political activist at dating miyembro ng Black Panther Party. Ang grupong ito ay lumaban para sa karapatan at proteksyon ng mga Black American, lalo na laban sa racism at police abuse. Dahil dito, bata pa lamang si Tupac ay exposed na siya sa usapin ng kahirapan, diskriminasyon at hindi pantay na pagtrato sa mga tao. Hindi naging madali ang kanyang kabataan. Palipat-lipat ang kanilang pamilya at madalas silang kapos sa pera. Ngunit habang magulo ang buhay sa bahay, nakahanap si Tupac ng paraan para mailabas ang kanyang nararamdaman. Mahilig siyang magsulat ng mga tula. Nag-aral din siya ng acting, sayaw at music sa Baltimore School for the Arts. Hindi lamang rap ang kaya niya. Mahusay siyang umarte at seryoso siyang nag-aral ng performance. Para kay Tupac, ang pagsusulat at pag-arte ay paraan para maipakita ang mga sakit at problemang mahirap sabihin sa ordinaryong usapan. Nang lumipat siya sa California, nagsimula siyang makapasok sa hip-hop scene. Una siyang nakilala bilang dancer at kasamang performer ng grupong Digital Underground. Kalaunan, nabigyan din siya ng pagkakataong mag-record ng sariling kanta. Noong 1991, inilabas niya ang unang album niyang Tupacalypse Now. Mabilis itong nakakuha ng atensyon dahil hindi lamang tungkol sa pera, party o kasikatan ng kanyang mga kanta. Kinuwento rin ni Tupac ang buhay ng mga mahihirap na community, racism, police violence, teenage pregnancy at mga batang lumalaki ng walang sapat na suporta. May mga taong humanga sa pagiging direkta niya. Ngunit mayroon ding nagsabing masyadong galit at mapanganib ang mensahe ng kanyang music. Habang dumarami ang nakikinig sa kanya, nagsimula rin siyang gumawa ng pelikula. Lumabas siya sa mga pelikulang tulad ng Juice, Poetic Justice at Above the Rim. Ipinakita ng mga role na ito na hindi lamang siya rapper. May kakayahan din siyang maging seryosong aktor. Pagsapit ng kalagitnaan ng 1990s, isa na si Tupac sa pinakasikat at pinakakontrobersyal na artista sa Amerika. Pero magkaiba ang mensahe ng mga kanta niya at ang totoong buhay na nangyayari sa paligid niya. Sa kanyang music, makikita ang isang sensitibong anak na nagmamahal sa kanyang ina at naaawa sa mga taong naghihirap. Sa ibang kanta naman niya, ipinapakita niya ang isang matapang at agresibong lalaking handang lumaban. Habang lumalaki ang kanyang pangalan, mas dumami rin ang gulo. Nasangkot si Tupac sa ilang kaso, away at mararahas na insidente. Madalas siyang makita sa balita hindi lamang dahil sa kanyang music kundi dahil sa kanyang mga problema sa batas. Noong November 1994, pumunta si Tupac sa isang recording studio sa Manhattan, New York. Bago siya makarating sa studio, hinarang siya ng ilang armadong lalaki sa lobby ng building. Ninakawan at binaril si Tupac ng maraming beses. Nakaligtas siya at dito nagbago na ang pananaw niya sa mga taong nasa paligid niya. Naniwala si Tupac na may mga tao sa music industry na maaring may alam sa pag-atake. Wala siyang matibay na ebidensyang nagpapatunay kung sino ang nagplano nito, ngunit lumalim ang kanyang galit at pagdududa. Dito lalo ring lumaki ang hidwaan sa pagitan niya at ng rapper na si Christopher Wallace na mas kilala bilang The Notorious B.I.G. Dating magkaibigan ang dalawa pero nagsimulang maniwala si Tupac na may mga taong malapit kay Biggie na maaaring may nalalaman tungkol sa pamamaril. Itinanggi ni Biggie at ng kanyang mga kasama na may kinalaman sila rito. Kasabay nito lumalala rin ang tinatawag na East Coast at West Coast rivalry. Ang East Coast ay nakasentro sa New York habang ang West Coast naman ay malakas sa California. Nagsimula ito bilang kompetisyon sa music at record companies pero naging mas personal dahil sa mga insulto, kanta, interview at koneksyon ng ilang tao sa street gangs.
Hindi lahat ng rapper ay bahagi ng totoong gang war. Ngunit habang pinapalakas ng media at ng mga record label ang away, mas naging mapanganib ang sitwasyon. Habang nakakulong si Tupac matapos mahatulang guilty sa sexual abuse case, inalok siya ng tulong ni Suge Knight. Ito ang boss ng Death Row Records at isa rin sa pinakamalalaking record label sa West Coast. Tumulong ang Death Row Records sa paglabas ni Tupac mula sa kulungan habang inaapelan niya ang kanyang kaso. Kapalit nito, pumirma si Tupac ng kontrata sa kumpanya. Pagkalabas niya noong Oktubre 1995, agad siyang bumalik sa studio. Mabilis siyang gumawa ng maraming kanta. Noong Pebrero 1996, inilabas ang double album na All Eyes on Me. Naging malaking tagumpay ito at lalo pang pinataas ang kanyang kasikatan. Ngunit kasabay ng tagumpay, mas naging mainit ang kanyang pakikipagtalo sa ibang rappers. Gumawa siya ng mga kantang tahasang umaatake sa kanyang mga kalaban. Sa mga interview at public appearance, madalas din siyang galit at mapanghamon. Sa likod nito, patuloy siyang nagsusulat tungkol sa buhay, kamatayan, pamilya, takot at pag-asang makaalis sa gulo. Para bang may dalawang Tupac na sabay na nabubuhay. Ang isa ay makata at aktor na gustong ipaliwanag ang sakit ng mga taong hindi pinapansin ng lipunan. Ang isa naman ay public figure na napapalibutan ng away, galit, negosyo at mga taong may koneksyon sa street gangs. Pagsapit ng September 1996, nasa pinakamataas na bahagi ng kanyang career si Tupac. Malakas ang benta ng kanyang album. Marami siyang ginagawang kanta at pelikula. Pinaplano rin niyang magkaroon ng sariling record company at mas kontrolin ang direksyon ng kanyang buhay. Ngunit noong September 7, nagtungo siya sa Las Vegas kasama si Suge Knight at iba pang miyembro ng Death Row Records. Ang kanilang pangunahing pakay ay panoorin ang laban ni Mike Tyson at Bruce Seldon sa MGM Grand. Kaibigan ni Tupac si Mike Tyson, kaya nang mabilis na manalo si Tyson sa unang round, naging masaya at maingay ang grupo ni Tupac. Bandang 8:30 ng gabi, puno ang MGM Grand Garden Arena ng mahigit 16,000 na manonood. Naroon ang mga atleta, artista, musikero at iba pang sikat na personalidad. Inaasahan ng marami na magiging mahaba at matinding laban ng heavyweight championship match. Ngunit 1 minuto at ilang segundo lamang matapos magsimula ang unang round, pinatigil na ang laban at idineklarang panalo si Tyson. Dahil maagang natapos ang boxing match, sabay-sabay na lumabas ang libo-libong tao mula sa arena. Kasama sa mga naglakad papunta sa casino lobby sina Tupac at Suge Knight. Dapat sana itutuloy ang kanilang grupo sa Club 662, isang nightclub na konektado kay Suge Knight. Magpe-perform sana roon si Tupac bilang bahagi ng after party. Ngunit bago sila makaalis sa MGM Grand, may nakitang lalaki ang isa sa mga kasama nila. Ang pangalan ng lalaki ay Orlando Anderson. Isa siyang miyembro ng Southside Compton Crips, isang street gang mula sa California. Kilala siya ng grupo dahil sa isang naunang insidente kung saan sinasabing nasangkot siya sa pag-agaw ng kwintas ng isang taong konektado sa Death Row Records. Nang ituro si Orlando Anderson kay Tupac, mabilis na lumapit ang rapper. Sinuntok ni Tupac si Anderson. Sumali rin sa pananakit ang ilan sa mga kasama ni Tupac. Nakunan ng security camera ng casino ang buong pangyayari. Wala pang 1 minuto, dumating ang MGM security at pinaghihiwalay ang mga lalaki. Walang inaresto noong sandaling iyon. Para sa mga taong nakakita, maaring isa lamang itong mabilis na away pagkatapos ng isang maingay na boxing event. Ngunit ang suntukan sa lobby ang magiging isa sa pinakamahalagang pangyayari sa investigasyon sa pagkamatay ni Tupac. Pagkalabas ng MGM Grand, sumakay si Tupac sa black BMW na minamaneho ni Suge Knight. Kasunod nila ang iba pang sasakyan ng Death Row Entourage. Patungo sila sa nightclub. Masaya pa rin ang grupo, malakas ang music, bukas ang bintana ng BMW. Maraming taong nakakakita kay Tupac habang dumadaan ang sasakyan sa Las Vegas Strip. Wala pang 3 oras ang lumipas mula nang matapos ang laban ni Mike Tyson. Hindi alam ni Tupac na may isang puting Cadillac na gumagalaw din sa lungsod. At bago sumapit ang hating gabi, magtatagpo ang dalawang sasakyan sa isang intersection sa Flamingo Road kung saan tuluyang magbabago ang kasaysayan ng hip-hop. Bago makarating sa intersection ng Flamingo Road at Coval Lane, pansamantalang pinahinto ng mga pulis ang sasakyan ni Tupac at Suge Knight. Masyadong malakas ang music ng sasakyan at walang nakikitang license plate sa likod. Ipinaliwanag ni Suge na nasa loob ng compartment ang plaka. Matapos itong makita ng mga pulis, pinayagan silang umalis ng walang tiket. Ilang minuto lamang ang lumipas, huminto ang BMW sa pulang traffic light sa Flamingo Road. Abala ang lugar dahil gabi ng Saturday at maraming taong galing sa mga casino, hotel at boxing match. Nasa driver's seat si Suge Knight. Katabi niya sa harapang upuan si Tupac.
Bukas ang mga bintana ng kanilang sasakyan habang malakas ang music. May mga sasakyan ng Death Row Records na nakapaligid sa BMW, ngunit hindi dikit-dikit ang convoy. May pagitan ang bawat sasakyan dahil sa traffic. Bandang 11:15 ng gabi, may puting Cadillac na lumapit sa kanang bahagi ng BMW kung saan nakaupo si Tupac. Biglang bumukas ang bintana ng Cadillac. Sunod-sunod na putok ang pinakawalan papunta sa sasakyan nila. Mahigit 10 mga bala ang pinaputok sa loob lamang ng ilang segundo. Tinamaan ng 4 na beses si Tupac. 2 bala ang tumama sa kanyang dibdib. Tinamaan din ng kanyang braso at hita. Nagtamo rin ng sugat sa ulo si Suge Knight dahil sa mga tumalsik na piraso ng bala at salamin. Pagkatapos ng pamamaril, mabilis na umalis ang puting Cadillac. Hindi agad bumaba si Suge sa sasakyan. Sa kabila ng kanyang sugat at sirasirang BMW, pinaharurot niya ang kotse palayo sa intersection. Tinangka niyang dalhin si Tupac sa ospital, ngunit hindi na naging maayos ang takbo ng BMW. Butas ang mga gulong at maraming bahagi ng sasakyan ang tinamaan ng bala. Hindi rin nakalayo ang BMW bago ito nakita ng mga pulis. Isa sa mga unang lumapit ay ang bike patrol officer na si Chris Carroll. Nakita niyang duguan si Tupac at halos hindi na makakilos sa passenger seat. Binuksan ng mga pulis ang pinto at maingat na inilabas si Tupac mula sa sasakyan. Inihiga siya sa kalsada habang hinihintay ang ambulance. Sinubukan ni Officer Carroll na tanungin si Tupac kung sino ang bumaril sa kanya. Ngunit mahina na ang rapper at nahihirapang huminga. Ilang sandali pa, dumating ang mga paramedic. Dinala si Tupac sa University Medical Center of Southern Nevada, ang pangunahing trauma hospital sa Las Vegas. Ang trauma hospital ay may mga doktor at kagamitan para sa mga pasyenteng may malulubhang sugat mula sa aksidente o pamamaril. Malaki ang pinsalang natamo ng katawan ni Tupac. Isa sa mga bala ang pumasok sa kanyang dibdib at tumama sa kanang baga. Nagkaroon din siya ng matinding internal bleeding o pagdurugo sa loob ng katawan. Kinailangang operahan agad si Tupac upang pigilan ang pagdurugo at ayusin ang mga nasirang bahagi ng kanyang katawan. Dahil malubha ang pinsala, tinanggal ng mga doktor ang kanyang kanang lungs, nilagay siya sa intensive care unit at ginamitan ng life support machine. Ang machine na ito ang tumutulong sa pasyente na huminga at manatiling buhay habang sinusubukan ng katawan na makabawi. Samantala, ginamot din si Suge Knight. Hindi malubha ang kanyang sugat at nakalabas siya ng ospital makalipas ang maikling panahon. Mabilis na kumalat ang balita tungkol sa pamamaril. Nagtipon ang mga reporter at fans sa labas ng ospital. Marami ang umaasang malalampasan ni Tupac ang kanyang mga sugat, lalo na dahil nakaligtas na siya sa naunang pamamaril sa New York. Ngunit mas malala ang pinsala niya ngayon. Habang lumalaban si Tupac para sa kanyang buhay, sinimula ng Las Vegas Police ang investigasyon. Sinuri ng mga investigator ang BMW. Kinausap nila ang mga saksi at miyembro ng convoy. Hinanap din nila ang puting Cadillac na ginamit sa pag-atake. Malinaw na planado ang paraan ng pamamaril. Lumapit ang Cadillac sa passenger side kung saan nakaupo si Tupac. Mabilis na nagpaputok ang isang tao bago tumakas ang sasakyan. Ngunit walang malinaw na kuha ng mukha ng bumaril. Walang naarestong suspect noong gabing iyon. Naging mahalagang bahagi ng investigasyon ang nangyaring suntukan sa MGM Grand ilang oras bago ang pamamaril. Ayon sa naging kaso ng mga prosecutor makalipas ang maraming taon, maaring paghihiganti ang naging dahilan ng pag-atake. Si Orlando Anderson, ang lalaking sinuntok ni Tupac sa kasino, ay pamangkin ni Dwayne Keffe D. Davis, isang kilalang miyembro noon ng Southside Compton Crips. Pinaghinalaan ng mga pulis si Orlando Anderson, ngunit itinanggi niyang may kinalaman siya sa pagpatay. Hindi siya kinasuhan sa kaso ni Tupac at namatay siya sa isang hiwalay na gang shooting noong 1998. Hindi rin agad nalaman kung sino talaga ang nagpaputok mula sa Cadillac. Habang walang malinaw na sagot ang mga pulis, dumami ang iba't ibang kwento. May mga nag-uugnay sa pamamaril sa East Coast at West Coast rivalry. May mga naghinala sa mga record company, street gang at dating kalaban ni Tupac. Ngunit maraming sikat na teorya ang walang sapat na ebidensya. Sa loob ng ospital, ilang beses pang sumailalim sa operasyon si Tupac. Kailangan siyang panatilihing tulog gamit ang gamot dahil sa tindi ng kanyang kalagayan. Sa unang mga araw, may pag-asang maari pa siyang makaligtas. Bata si Tupac at malakas ang kanyang katawan. Ngunit patuloy ang internal bleeding at nahirapan ang kanyang puso at baga. Noong hapon ng September 13, 1996, tuluyang huminto ang kanyang katawan. Pumanaw si Tupac Shakur sa edad na 25. Ang official cause ng kanyang pagkamatay ay respiratory failure at cardiopulmonary arrest na dulot ng maraming tama ng bala. Ibig sabihin, hindi na kayang suportahan ng kanyang baga at puso ang katawan dahil sa matinding pinsala.
6 na araw lamang ang pagitan ng masayang boxing event at ng pagkamatay ng isa sa pinakamalaking music stars ng kanyang panahon. Ngunit ang trahedya ay hindi nagtapos sa ospital. Naiwan ang isang investigasyong walang nahuling suspect, mga saksing magkakaiba ang kwento at isang tanong na patuloy na hahabulin ng mga investigator sa loob ng maraming taon. Sino ang nag-utos at sino ang nagpaputok ng mga bala na pumatay kay Tupac Shakur? Sa pagkamatay ni Tupac, naiwan sa Las Vegas Police ang isang napakahirap na kaso. Maraming tao ang kasama niya noong gabing yun. Marami ring sasakyan ang nasa paligid ng BMW. Ngunit kakaunti ang nagbigay ng malinaw at kumpletong impormasyon sa mga investigator. May takot ding magsalita ang ilang posibleng saksi dahil konektado ang insidente sa mga street gang. Dahil dito, mabilis na lumamig ang investigasyon. Isa sa mga taong sinasabing may mahalagang nakita ay si Yafeo Fula na mas kilala bilang Yaki Gaddafi. Miyembro siya ng grupong outlaws at malapit na kaibigan ni Tupac. Ayon sa ilang report, sinabi ni Gaddafi na nakita niya ang mga taong sakay ng Cadillac at maaari niyang makilala ang driver. Ngunit hindi siya agad nakapanayam ng maayos ng mga detective. Halos 2 buwan matapos mamatay si Tupac, napatay rin si Gaddafi sa New Jersey. Ayon sa mga autoridad, aksidente siyang nabaril ng isang kakilala. Dahil namatay siya bago makapagbigay ng mas detalyadong statement na wala ang isang posibleng mahalagang saksi. Kasabay nito, hindi rin naging cooperative sa pulis ang ilan sa mga taong konektado sa Death Row Records. May mga witness na nagbigay ng kulang o magkakaibang kwento. May iba namang ayaw ng makialam dahil natatakot silang madamay sa gang retaliation. Dahil walang agarang na aresto, nagsimulang kumalat ang iba't ibang teorya. May mga naghinalang si Suge Knight mismo ang nagplano sa pagpatay kay Tupac. Ang teoryang ito ay sinuportahan noon ng dating Los Angeles Police Detective na si Russell Poole. Ayon sa teorya, malaki raw ang perang dapat bayaran ng Death Row Records kay Tupac. May mga report ding nagpaplanong lumayo si Tupac sa kumpanya at magkaroon ng mas malaking kontrol sa sarili niyang music. Noong 1997, nagsampa ng kaso ang ina ni Tupac na si Afeni Shakur laban sa Death Row Records. Inakusahan niya ang kumpanya ng hindi maayos na pamamahala sa kinita ng kanyang anak. Kalaunan, nagkaroon ng settlement ang magkabilang panig. Ngunit walang matibay na ebidensyang nagpatunay na si Suge Knight ang nag-utos ng pamamaril. Katabi ni Tupac si Suge nang paulanan ng bala ang BMW. Tinamaan din si Suge at maaari rin siyang napatay. Dahil dito, maraming investigator at taong naroon ang hindi naniwalang kusa niyang inilagay ang sarili sa gitna ng pag-atake. Mas naging sentro ng investigasyon ang away sa MGM Grand. Matapos bugbugin si Orlando Anderson, may malinaw ng posibleng dahilan para sa paghihiganti. Si Anderson ay konektado sa Southside Compton Crips habang may mga miyembro ng Mob Piru Bloods na malapit sa Death Row Records. Magkalabang street gang ang dalawang grupong ito sa Compton, California. Bago pa ang gabing iyon, may nauna ng mga away at gantihan sa pagitan ng kanilang mga miyembro. Ayon sa naging paliwanag ng mga prosecutor, hindi lamang simpleng away ng mga rapper ang nangyari. Ang personal na alitan sa music industry ay nahalo sa matagal ng gang conflict. Si Orlando Anderson ang unang naging pangunahing suspect ng maraming investigator. Ngunit itinanggi niyang naroon siya sa Cadillac at sinabi niyang wala siyang kinalaman sa pagkamatay ni Tupac. Hindi siya kinasuhan dahil kulang ang ebidensyang direktang mag-uugnay sa kanya sa pamamaril. May lumabas ding teoryang sangkot umano si Christopher Wallace na mas kilala bilang The Notorious B.I.G. Dating magkaibigan sina Biggie at Tupac. Ngunit matapos ang pamamaril kay Tupac sa New York noong 1994, nasira ang kanilang relasyon. Lumala pa ang away dahil sa mga kantang may personal na insulto laban sa isa't isa. Isang investigasyon ng journalist na si Chuck Phillips ang nagsabing maaring nag-alok si Biggie ng pera sa mga miyembro ng Crips para patayin si Tupac. Mariing itinanggi ng mga taong malapit kay Biggie ang alegasyon. May mga report ding naglagay kay Biggie sa New York noong gabi ng pamamaril sa Las Vegas. Hindi siya kinasuhan at walang court ruling na nagsabing sangkot siya sa pagkamatay ni Tupac. 6 na buwan matapos ang pagpatay kay Tupac, pinaslang din si Biggie sa Los Angeles. Umalis siya mula sa isang party noong madaling araw ng March 9, 1997 nang barilin ang kanyang sasakyan sa isang stoplight. 24 na taong gulang lamang si Biggie. Dahil magkalapit ang panahon at magkahawig ang paraan ng dalawang pagpatay, marami ang naniwalang maaring konektado ang mga ito. Ngunit nanatili ring walang conviction ang kaso ni Biggie. May isa pang pangalan na paulit-ulit na lumabas sa mga kwento tungkol sa pagkamatay ni Tupac, si Sean Combs. Nakilala rin bilang Puff Daddy at kalaunan ay Diddy. Si Combs ang nagtatag ng Bad Boy Records, ang record label ni Biggie.
Dahil kalaban ng Death Row Records ang kanyang kumpanya, may mga nag-akusa sa kanya na nag-alok umano ng pera para ipapatay sina Tupac at Suge Knight. Ang paratang ay pangunahing nagmula sa mga naging pahayag ni Dwayne "Keffe" D. Davis, isang dating leader ng Southside Compton Crips at tiyuhin ni Orlando Anderson. Itinanggi ni Combs ang anumang kinalaman sa pagpatay kay Tupac. Hindi rin siya kinasuhan kaugnay ng insidente. Sa loob ng maraming taon, ang mga kwento tungkol kina Suge Knight, Biggie at Combs ang madalas pag-usapan ng media. Ngunit wala sa mga teoryang ito ang humantong sa kasong naisampa sa korte. Ang pinakamalaking pagbabago sa investigasyon ay dumating mula mismo kay Keffe D. Noong gabi ng pamamaril, sinabi ni Keffe D na sakay siya ng puting Cadillac kasama ang 3 lalaki. Kabilang sa mga kasama niya ang pamangkin niyang si Orlando Anderson. Sa isang interview noong 2008, nagbigay si Keffe D ng detalyadong kwento sa mga investigator. Sinagawa ang interview bilang bahagi ng hiwalay na investigasyon sa mga pagpatay kina Tupac at Biggie. Ayon sa naging mga pahayag ni Keffe D, naghanap ang kanilang grupo kina Tupac at Suge matapos ang away sa MGM Grand. Sinabi rin niyang may baril sa Cadillac at ipinasa niya ito sa mga nakaupo sa likod. Hindi niya palaging malinaw na sinabi kung sino ang nagpaputok. Sa iba't ibang pagkakataon, nabanggit ang pangalan ni Orlando Anderson. Ngunit may mga testimong nagtuturo rin sa isa pang lalaking sakay ng Cadillac. Mahalaga ito dahil sa ilalim ng batas ng Nevada, hindi kailangang ang isang tao mismo ang bumaril para makasuhan ng murder. Maaari ring managot ang taong tumulong magplano, nagbigay ng armas o nanguna sa pag-atake. Matagal na nanatiling lihim ang ilang bahagi ng sinabi ni Keffe D. Ngunit kalaunan, nagsimula siyang magkwento sa mga documentary, interview at online program. Noong 2019, inilabas niya ang memoir na Compton Street Legend. Sa libro, inilarawan niya ang kanyang presensya sa Cadillac at ang mga pangyayaring humantong sa pamamaril. Ang mga public statement na ito ang nagbigay ng bagong buhay sa cold case. Ang cold case ay isang kasong matagal nang walang sapat na lead para umusad. Maaari itong buksan muli kapag may lumabas na bagong witness, bagong ebidensya o pahayag na maaring gamitin sa korte. Noong July 2023, nagsagawa ng search ang Las Vegas Police sa isang bahay sa Henderson, Nevada na konektado sa asawa ni Keffe D. Kumuha ang mga investigator ng mga electronic device, litrato, dokumento at iba pang gamit na maaari nilang suriin. Pagkaraan ng 2 buwan, inaresto si Keffe D. Noong September 29, 2023, inanunsyo ng mga prosecutor na sinampahan siya ng murder charge kaugnay ng pagkamatay ni Tupac Shakur. Siya ang unang taong formal na kinasuhan sa kasong ito. Ayon sa prosecution, si Keffe D ang nanguna sa paghahanap kina Tupac at Suge bilang paghihiganti sa pambubugbog kay Orlando Anderson. Sinabi rin ng prosecutors na siya ang nagbigay ng baril na ginamit sa pag-atake. Nag-plead not guilty si Keffe D. Ayon sa kanyang defense, pinalaki o binago niya ang mga kwento para kumita mula sa interviews at sa kanyang libro. Sinasabi rin ng kanyang mga abogado na ang ilan sa kanyang pahayag sa pulis ay ginawa sa ilalim ng kasunduang hindi iyon gagamitin laban sa kanya. Iginiit naman ng prosecutors na nawala ang proteksyong iyon nang kusan niyang ikwento sa publiko ang parehong impormasyon. Noong 2026, pinayagan ng judge na gamitin sa trial ang memoir ni Keffe D at ang recording ng kanyang police interview noong 2008. Ang dalawang ito ang ilan sa pinakamahalagang ebidensyang ihaharap ng prosecution. Nakatakdang magsimula ang kanyang trial sa August 10, 2026. Inaasahang susubukan ng prosecution na patunayang si Keffe D ang nagplano at tumulong sa pag-atake, kahit hindi matukoy ng sigurado kung sino mismo ang humila sa gatilyo. Igigiit naman ng defense na walang physical evidence na direktang nag-uugnay sa kanya sa baril o sa Cadillac at hindi mapagkakatiwalaan ang mga kwentong ilang beses nang nagbago. Halos 30 years matapos ang pamamaril, ang kaso ay hindi na lamang nakasandal sa mga lumang tsismis at teorya. Sa unang pagkakataon, isang jury ang makakarinig sa ebidensya at magpapasya kung ang mga sinabi mismo ni Keffe D ay pag-amin sa isang totoong krimen o mga kwentong ginawa lamang upang pagkakitaan ang isa sa pinakasikat na unsolved murders sa kasaysayan ng music. Habang lumalalim ang investigasyon, napansin din ng ilan ang kakaibang security arrangement noong gabing binaril si Tupac. Ayon sa mga dating tauhan ng Death Row Records, nagkaroon ng security meeting bago ang boxing match. Sinabihan umano ang mga bodyguard na huwag magdala ng baril sa nightclub na kanilang pupuntahan pagkatapos ng laban. Maaari nilang iwan ang mga armas sa hotel o sa kanilang mga sasakyan. Pinamumunuan noon ni Reggie Wright Jr. ang security team ng Death Row Records.
Dati siyang police officer sa Compton, kaya pamilyar siya sa police work at personal protection. Dahil sikat si Tupac at maraming nakakaaway, may mga nagtanong kung bakit hindi mas mahigpit ang kanyang bantay. Mas naging kapansin-pansin ito matapos ang suntukan sa MGM Grand. Sa ganitong sitwasyon, maaari sanang dagdagan ng security at ilayo agad si Tupac sa mga taong posibleng gumanti. May mga naghinalang baka may taong malapit sa Death Row Records na nakakaalam sa kilos ng grupo. Alam ng mga kasama nila kung saan sila pupunta, anong sasakyan ang gagamitin at kung saan nakaupo si Tupac. Ngunit ang mga tanong na ito ay hindi naging patunay ng pakikipagsabotan. Itinanggi ni Reggie Wright Jr. ang anumang kinalaman sa pagpatay. Walang ebidensyang nagpatunay na siya o ang kanyang security team ang tumulong sa mga umatake. May mas simpleng paliwanag din sa nangyari. Matapos ang boxing match, naghiwa-hiwalay ang mga sasakyan dahil sa dami ng tao at traffic. Ang BMW ni Tupac at Suge Knight ay madaling makita. Bukas ang mga bintana, malakas ang music at nakikilala ng mga tao si Tupac habang dumadaan sila sa Las Vegas Strip. Hindi rin kailangan ng mga umatake ng lihim na impormasyon kung nasundan nila ang BMW mula sa hotel o nakita nila ito sa daan. Sa paglipas ng panahon, lalong dumami ang mga teorya dahil matagal na walang nasasampahan ng kaso. Ngunit halos lahat ng pangunahing taong sinasabing nasa puting Cadillac ay namatay na. Wala ring na-recover na baril na tiyak na ginamit sa krimen. Dahil dito, napakahirap ng buuin ang buong pangyayari gamit lamang ang physical evidence. Ang pinakamahalagang ebidensya ng prosecution laban kay Keffe D ay nagmula sa sarili niyang mga salita. Sa mga interview at sa kanyang libro, inamin niyang nasa Cadillac siya nung barilin si Tupac. Ikinuwento rin niya kung paano umano naghanap ang kanilang grupo, kina Tupac at Suge Knight matapos ang away sa MGM Grand. Ngunit sa korte, hindi sapat na sikat o kapani-paniwala lamang ang isang kwento. Kailangang patunayan ng prosecution na totoong tumulong si Keffe D sa pagbuo at pagsasagawa ng plano. Kailangang ipakita ng defense kung bakit hindi dapat paniwalaan o gamitin laban sa kanya ang mga dati niyang sinabi. Ang tanong ay hindi lamang kung siya ba mismo ang nagpaputok. Sa batas ng Nevada, maaring managot sa murder ang isang taong sadyang tumulong sa pag-atake, kahit ibang tao ang humila sa gatilyo. Dahil dito, unang pagkakataon sa loob ng halos 30 years na, ang pagkamatay ni Tupac ay tunay na haharap sa isang criminal trial. Si Keffe D ay nananatiling not guilty hanggat walang hatol ang korte. Nakatakdang magsimula ang trial sa August 10, 2026, ilang araw matapos ang bahaging ito ng documentary. Anuman ang maging resulta, hindi automatikong masasagot ng trial ang bawat tanong. Maaring mapagdesisyonan ng jury kung may criminal responsibility si Keffe D. Ngunit maaring manatiling hindi malinaw kung sino mismo ang nagpaputok. Sino pa ang nakibahagi sa plano at alin sa maraming kwentong lumabas ang totoo? Habang naghihintay ng sagot ang pamilya ni Tupac, patuloy namang lumaki ang naiwan niyang impluwensya. Kahit maikli ang kanyang recording career, nakagawa siya ng napakaraming kanta. Patuloy ding naglabas ng albums mula sa mga recording na naiwan niya. Umabot sa mahigit 75 milyon ang naibentang records niya sa buong mundo. Ngunit hindi lamang dami ng nabentang album ang dahilan kung bakit nanatiling mahalaga si Tupac. Direkta niyang pinag-usapan ang mga problemang nakita niya habang lumalaki, kahirapan, racism, police violence, sirang pamilya at kawalan ng pagkakataon. May mga kanta siyang galit at mapanghamon. Mayroon din siyang mga kantang nagpapakita ng malasakit sa mga ina, kabataan at may hirap na community. Hindi siya madaling ilagay sa iisang larawan. Maari siyang maging mahinahon at malalim sa isang interview pagkatapos ay agresibo naman sa kanyang susunod na kanta. Nagsasalita siya laban sa karahasan, ngunit nasangkot din siya sa mga away na nagpalapit sa kanya sa kapahamakan. Ang mga magkasalungat na bahagi ng kanyang pagkatao ang dahilan kung bakit patuloy siyang pinag-aaralan at pinag-uusapan. Noong 2017, isinama si Tupac sa Rock and Roll Hall of Fame sa unang niyang taon na maaari siyang mapili. Isa siya sa mga artistang tumulong para kilalanin ng hip-hop bilang mahalagang bahagi ng modern music at culture. Makikita rin ang impluwensya niya sa mga rapper na sumunod sa kanya. Maraming artist ang gumamit ng personal na kwento, political issues at problema ng kanilang community bilang sentro ng kanilang music. Ngunit may mas malungkot na aral ang kanyang kwento. Sa huling bahagi ng buhay ni Tupac, nagsama-sama ang music rivalry, negosyo, personal na galit at street gang conflict. Ang mga insultong nagsimula sa kanta at interview ay hindi na nanatili sa entertainment.
Nakihalo ang mga ito sa totoong away na may baril at paghihiganti. Isang suntukan na tumagal ng wala pang 1 minuto ang maaring naging mitsa ng pag-ataking kumitil sa kanyang buhay makalipas lamang ang ilang oras. Hindi ibig sabihin na ang isang maling desisyon lamang ang nagpapaliwanag sa buong pagkamatay ni Tupac. Matagal nang nabubuo ang panganib sa paligid niya. Maraming tao, hidwaan at desisyon ang nagtulak sa gabing iyon patungo sa trahedya. Si Tupac ay naging sikat dahil kaya niyang gawing music ang sakit, galit at pag-asa ng kanyang panahon. Ngunit sa huli, ang parehong magulong mundong inilalarawan niya sa kanyang mga kanta ang sumira sa kinabukasang maaari pa sana niyang binuo. Maaring magbigay ang korte ng legal na sagot kung sino ang dapat managot. Ngunit ang mas malaking halaga ng kwento ni Tupac ay nasa aral na iniwan nito. Kapag ginawang negosyo ang galit, ginawang palabas ang tunay na alitan at hinayaang manaig ang paghihiganti, ang kapalit ay hindi lamang nasirang karir o nawalang pera. Minsan, buhay mismo ang nawawala. At iyon ang dahilan kung bakit halos 30 years matapos ang huli niyang gabi sa Las Vegas, hindi lamang ang paraan ng pagkamatay ni Tupac Shakur ang patuloy na naaalala. Mas nananatili ang boses ng isang artist na namatay ng napakabata, ngunit nakapagsabi na ng mga kwentong pinakikinggan pa rin ng mundo hanggang ngayon.